mukhang walang ama. Sir, morning po. Welcome. Opo, sir. Thank you for coming. Ay, opo, thank you for inviting us, sir. Actually, agriculture is something na I always love. Ano? Kaya, Sir, tingnan ko lang po. Clip. Yan. kaya lang mabilisan itong ano na natin. Yes, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito yung pinaka ano namin, Reception. reception area. So makikita mo nature din ng ano Korean, no? So lahat except itong mga tables and chairs, pero lahat ng nakapaligid nga niyan puro bato. So hinugis kahoy lang ito para may nature like. So pati yung mga wall para medyo ang dating nasa probinsya. Yun ang ano. Ayan, kasama natin si Sir Vicente Ngo, si Sir Vic, ang may-ari ng... Sir, ano pangalan ng farm ulit? Exceptional farm. Exceptional Farm. Sir, bakit Exceptional Farm? Dahil yun nga, Yung concept. yun ang gusto namin magiging kakaiba ng konti. So, lahat ng bagay is na we try to do it in a better way. Pati yun quality ng egg nga natin, pati yun ano. So, parang hindi yun pure business, kung hindi yun parang leisure, Yes, quality, yun ang ano So, natin. pwede pala, Sir Vic, na isang poultry farm ay kasing linis ng ganito na para siyang resort. Yes. Para accommodation. Yun lang nga po, madalas nga may mga bisita kami rito. Sabi nga nila, lagyan niyo lang ng swimming pool. Resort na ito. Kaya lang, hindi nga po pwede yung basta-basta bisita dahil sa biosecurity. Issues. Kaya, yun. Pero tulad ka nung mga ibang mga nakakaano ko, palagi nilang sinasabi na malangaw yun, ano, Yung farm mabaho. Ako, aywan ko, pero pag pumunta ka sa farm nga namin, wala naman masyadong amoy. Yeah. At halos konti rin lang ang langaw. Kaya, yun, something na maaring depende kung paano nila mini-maintain yung farm, paano yung constructions. Sa management. Tama po. So, pwede ba tayo mag-tour, sir? Opo, While i-discuss natin yung mga... Unahin muna natin siguro yung poultry farm mismo. Ay, sige sir. Apo. So, Sir Vic, matagal na kayo sa ganitong business? Bali, pang 7 years na ito. Wow. So, nakabuo na kami ng 6 years. At so far, okay naman. Gano'ng kalaki, sir, yung farm? In terms of the population? Ang maximum capacity is 65,000. So, bali medium-sized farm po tayo. So, pero ngayon, dahil may mga pinapalit kami ng bubong ng ilang buildings, kaya yung populations nga namin less. Yung 65,000 chicken ay medium lang pala yun, sir? Opo. Malaki. Kasi maraming, pagka sinasabi nga namin medium lang, kasi ang mga yung mga malalaki by the 100,000. Okay. By the 100,000. Yung mga 200,000, 500,000, 300,000. Since hindi kami umaabot sa 100,000, medium kami. Medium. Pagka yung mga nasa 20 and below, yung mga small. Mga backyard naman, yung mga less than a few thousand. Yun ang mga backyard. Sige, sir. Tour tayo. Sige. Dito lang muna tayo sa poultry farm mismo. So, may music po talaga. Ang purpose, sir,
Tama ba ako para hindi mabulabog yung chicken? Tama po. Mas relax po yung mga yung mga manok. Pagka Okay, Sir Vic, maraming salamat po sa pag-invite sa amin. Yung short stay namin, ang dami naming natutunan sa inyo. Salamat rin sa pagpunta niyo rito. At nawa may bahagi niyo rin yung konting para sa ma-inspire din yung mga ibang farmers Yes, sir. na gawa ng tama yung mga farm nga nila. Sir, ang natutunan ko tong araw na to sa iyo ay retirement. Nag-retire ka sa business ninyo, sa main business ninyo. Nagtayo ka ng isang libangan, yet yung libangan na yun ay kumikita. Kumikita, libangan dahil hindi ka na stress, pero kumikita para maituloy-tuloy mo yung iba pang mga activities mo, management ng farm, pati yung mga charities. Sabi ko nga sa mga empleyado ko nga rito, kako, kailangan ko rin itong negosyo. Dahil kung wala itong negosyo, baka magsawa akong pumunta rito. Kaya dahil dito sa business na ito, kailangan kong pumunta rito. At na-enjoy ko naman yung paligid. Oo. At at the same time, hindi ka na-stress. Yun ang Tama importante. po. Yes, member din po kayo ng organization dito sa Hindi po ako sumali Hindi kayo active. dahil sa masyado po akong busy. Busy. Opo. Oo. Kaya pumupunta lang ako rito twice a week. So, mga paperworks lang, check ng mga mga problema nila. Opo. Oo. Paano nyo na, sir, naisip na to start egg layer? Lang. Yung kaibigan ko, nasa kabilang site, Apo. gusto niya mag egg business nga. Apo. So, yun, kaya lang yun nga, naghati kami sa lote. Ngayon, kako, parang gubat lang ito. Noon. Might as well na i-develop ko na rin ng poultry farm. So, umpisa natin sa unang-unang building. Apo. Ito po, buddy, ito yung, yung pinapalit namin bubong. Ito. Bagong-bago nga. Oo. Ngayon, every time na nagpapalit kami ng manok, nire-repaint nga Mag-repair namin, din. inaayos nga namin. But then this time, talagang pinalitan na rin namin. At saka yung materials, yung UPVC na. Mas malamig siya, saka mas tahimik. Opo. Oo. Napansin ko nga, sir, hindi mainit. Opo. Yun nga ang At saka yung lifespan nga niya, mas mahaba. matagal. Supposedly, Kaya lang, mas mahal siya. Mas mahal. Oo. Kaya nga, nung chine-check ko rito, kako ba't walang mga ibang poultry farm na gumagamit nito? Dahil nga sa presyo. Pero sa akin, ang habol ko is aesthetic, long-term. Steady. Yun ang Kaya Long-term. para mas maganda para sa environment, para sa mga manok as well. Opo. So, buddy, ang napansin nyo kanina, umakyat tayo doon sa hagdanan. Yes, sir. Isang way in tayo. So, lahat ng tao, Diyan. kailangan dumaan dyan at mag-footpath. Yes, sir. Pagkatapos, yung mga ibababang egg, dito naman sa rampa. Pababa. Oo. Kaya wala nang ibang way. Ngayon, yun ang Ganda, daily na Kailangan nga natin ng music. Para nang sa ganon, mas hindi. Tulad ngayon, kung wala nitong music, itong mga manok, medyo Nabulabog na sila. nabubulabog na. Pero dahil sa music, medyo kalma lang sila. Pero sir, when you started farming dito sa egg layer, wala rin kayong knowledge sa chicken? Wala po. Pero ano po kasi ako, racing pigeon enthusiast ako. Opo. Kaya nakakalapati ako. Oo. Kaya, Sila Sir Jimmy Lim, opo. magkakasama po kayo? Oo, magkasama rin kami. Ganda. So,
Normally, ang ano nga natin is per building. So, standard ng isang building is normally mga 10,000. 10,000. Pero sa akin, dahil yung cages na order ko, mas makitit ng konti, kaya umaabot siya ng halos 11,000. Kaya sa 6 na building, umaabot ng 65,000. Ngayon, ang ano ko nga riyan is na, kung kailangan ko mag-exercise, Oo. dito lang. Ito na, walk nyo lang. Oo, pagka nilibot mo nga nitong ano na ito, kasi ang likod ko may pathway rin, katulad nga nito. Kaya kung pumasok ka sa first row, second, pumasok ka rito, Third. doon ka na sa likod, Dulo. tatawid doon. Balik ka naman Oo, doon. balik doon. Pagka inikot mo yan, naka 1.5 kilometers ka na. Kaya pagka nakompleto mo yung 6 na building. Dinisign nyo yun talaga, sir? Opo. For security, biosecurity part Oo, saka yun yun is ng ng mga tao. ng tao. Kasi ang yung mga ibang farm na napasyalan ko bago ko inumpisan nga nito, napapansin ko yung iba parang hirap na hirap yung mga tao na nila. Eh sabi ko, pagka hirap sila, then they won't have time to attend to something else. Yes, sir. Kailangan medyo relax rin sila. Kaya nga meron tayong screw conveyor. Ito po yung Yung feeds. yung sa feeds ilalagay dito. Opo. Pagkatapos na siya naman po Siya nang bahala. ang papasok nga doon. Kaya nga yung pagka nagpatuka sila, kasi stress din sa mga manok yung pagka napapansin nga nung mga manok na pinapakain mo na, pinapatuka mo na, yun nasa likuran, Na oo, ba't wala pa kami? Parang nakaano na sila. I see. Ngayon, ito, pagka pinakain sila, itong isang buong rows na ito, isang pathway, wala pang 1 minutos, Nandun na. sa nandoon dulo. na. Kaya, at least yung mga manok, hindi maghihintay ng napakatagal. Kundi, na-i-stress sila eh. Opo. Ang isa pang kagandahan nga rito, buddy, yun nga, kaya nga naging egg basket of the Philippines dito, Opo. nagpapansin mo yung weather nga natin dito, mas maganda. Ibig sabihin, mainit ngayon ang panahon, Opo, talagang opo. tanggapin nga natin. Pero tulad ngayon, nakikita mo, medyo hindi yun parang buga ng tambutso Yes, yun, sir. yun At malakas hangin. yung ihip ng hangin. Oo. Yun iba, may hangin man, parang tambutso ng bumubuga sa'yo. Doon naman, hinahalo-halo nila. Kasi ang patuka kasi, pagka tumagal na, parang hindi na fresh. Ayaw na na rin. nilang tukain. Kaya kailangan hahaluin nga nila para nang sa ganon, medyo magtuka uli yun. Kaya mapapansin mo tuwing dumaan at nahalo yun, yung mga manok, medyo Kakain. tutuka-tuka uli sila. Paano kayo, sir, when you decided to establish itong farm, paano kayo nag-aral para matutunan lahat ito? Basically, we approach some of our neighbors. So, meron kaming isang neighbor dito, si Dindo. Yun nga, he was very accommodating. Pumupunta kami doon sa kanya. Sinasabi nga niya yung mga pagkakamali ng iba. Kaya at least yung bago kami nag-umpisa, medyo Nakita nyo na kaagad naiwasan na namin yung mga pagkakamali ng pag-construct ng building, etc. Kaya parang mas hindi na kailangan ulitin yun. Yes, minsan pagkatapos nga niyan magkamali. Sayang yun, yung gastos. Sir, na-mention mo kanina na nung nag-start ka ng egg layer farm, bago ka sa industriya na to, hindi mo siya kabisado, kaya meron kang kapitbahay
na binibisita mo at hindi ka rin niya pinagdamutan, no? Binigyan niya yung mga nalalaman niya. Pero ang twist doon, sir, ay mas malaki yung setup mo. At ang pinag-usapan natin kanina, because of economy of scale, gaano ka-importante yun, sir, na dapat nasa economy of scale ka? Yung business, katulad ng mga iba kong agribusiness na napapanood, sumasang-ayon ako na hindi po pwede yung puro backyard tayo eh. So ang backyard na maganda rito, yung pag-aalaga ng mga baka, pagpapataba ng mga baka o yung mga ilang baboy para tustusin ng karagdagan na gastusin sa bahay. Pero kung ang negosyo ang pag-uusapan nga natin, kailangan may economies of scale talaga. Nang sa ganon, tulad nga ng mga feeds na ino-order nga namin, direkta kami sa planta. So yung mga gamot na ino-order nga namin, mga vitamins, lahat direkta rin sa sa mga pharmaceutical companies. Pagkatapos yung volume na nagagamit nga namin, hindi yun kailangan mo gumamit ng kalahati at yung kalahati mauuwi sa pagkasira. Sayang naman. Kaya yun ang napakahalaga na kailangan meron tayong economies of scale para lalong gumanda yun natin. Pasyalan natin yung Sige, iba sir. pang building para makita nga natin kung pagka minsan nasa ganun lang, parang maliit lang pero pagka inaano nga natin. Saka na ito, napansin mo na may relays tayo rito. Yes, sir. So ito po yung screw conveyor, itong hopper para feeding system. Nakaano tayo dalawang end-to-end. Opo. Kung sakaling nagkaroon ng aberya, which hindi naman naiiwasan, at least nagagamit. Oo, nagagamit nung kung baga sa may reserva tayo. Eh yun, iba minsan pagka wala na, paralyzed na. Opo. Kailan mano-mano na. Pero pagka ginawa mong mano-mano, mantakin mo ang isang araw, tumutuka sila ng mahigit 20 na sako. Sir, you're using Sanjin pala. Opo. Oo. Korean na Korean company. Company. So, pagka tinatabo-tabo mo yon, bago pa naubos na, hindi ka pa nakakarating sa likuran. Nag-harvest na ba for today, sir? Hindi, mamaya, papaumpisan ko na okay. yun, Para. Ilang hectares itong property, sir? Itong kabuuan, bali 4.2 hectares po. Ubus na. Pero Tatayuan na lahat. hindi, itong dinevelop na portions ko is 1.65 hectares. Okay. Opo. Kailang siya, yung kumbaga sa yung compact siya. Hindi yung sprawling na kalat-kalat. Makikita mo. Gamit yung space properly. So, 24 hours yung music? Hindi. Pagdating ng gabi, kailangan nila matulog rin. Kailangan nila magpahinga. Ilang tao po yung nag-work dito? Isang building, isang tao lang. Efficient, sir. Kaya kailangan gano'n ang Pinag-aralan nyo rin yun? Tama po. Kaya lahat ng bagay, yung hindi sila hirap kailangan. Opo. So, ilang house yung may laman? 5. 5. Ayan, sa gitna rin. Oh, ang galing. Yun iba po nakikita ko nga, yung hawak-hawak na Hawak-hawak tray. isa-isa. Opo. Pagkatapos ilalagay sa gitna, pagkatapos kukuha na naman ng isang tray, ang bagal. Opo. Hirap pa, delikado pa. Sarili niyang innovation. Yes. Kasi napapansin ko nga, yun iba gumagawa sa card mismo. Sa card, ginagawa. Dito sa pero sa amin, parang sa release na. Oo nga po, mas maganda nga. Okay. Mabilis ang mapapansin mo. Diretso sort na siya. Hindi naman. Pero diretso, kasi ang bentahan naman dito namin, puro assorted. Oh. Yung bibili po ang magsusort. Sila yung magsusort. Mamaya po,
makikita Darating mo. po sila, sir. Yung may mga ano, May kaya nga, buyers ngayon. kaya nga hindi nga kayo nakapag-park doon dahil sa mga buyers. Ah, okay. Ah, Sige, sir. medyo mas mabilis, efficient, pagkatapos sa maraming ano. Oh, nako, yan na. Yun lang sinosort nga nila, may mga luno, Ayun minsan lang. may mga crack, Yung mga sira. o yung mga dirty, Mm-mm. yun ang inaano nila. Otherwise, ito, direkta na, mamaya. Direkta na sa mga customers yan. Wala po kayong problema sa customers. Wala po, wala po. Kaya, Sila nang mga problema kung... ito ngayon ang ano kung baga sa ano, yung lugar nga namin, parang divisoria. So, ito yung sentro. Kung kailan mo ng itlog, dito Pupunta kayo. talaga sila Oo. rito. Alam mo, ang small and big farm dito, mahigit 1,000. Wow. Kaya lang, magtataka na lang kayo, pagka medyo kinukulang ang itlog, maghahanap ka ng farm na makukunan na mabibili ng itlog, sasabihin ng farm, wala kaming stocks. Aha. Kasi naka-allotted na sa mga Naalatan na sa mga Tulad suki. nga namin, may mga regular customers din. Linggo-linggo nagpipick up sila. Kaya medyo fresh ang ano natin, ang egg nga natin. Train na train din. Mantakin mo, pagka bubuhatin nga nila, ilalagay Yes, dito. sir. Pagkatapos later on, bubuhatin nga nila sa ano, dito, gano'n. Dire-diretso na. Once a day lang, sir, ang harvest. Twice. At twice. Twice. Mamayang hapon pa ulit. Opo. Normally sa umaga, Opo. pagkatapos sa hapon. Kasi para inaano natin yung daily production. So, Oh, hindi maiiwasan. hindi maiwasan yung lalaglag. Mabilis ang harvest, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.